Pinagsisisihan ni Pangulong Arroyo ang pagdedeklara ng martial law sa Maguindanao. Pinasaringan niya pa ang mga kandidato na bumabatiko sa kanyang pasya. Nakatutok si Sherry Ann Torres. I made a tough choice. We make no apologies for acting where others fear to tread. Walang bahid ng pagsisisi. Ganito binasag ni Pangulong Arroyo ang kanyang isang linggong pananahimik sa walang tigil na batiko sa kanya ng mga kritiko dahil sa pagdedeklara niya ng batas militar sa Maguindanao. Sa lecture series sa Malacanang para sa mga guro sa Quezon City, Maguindanao ang naging sentro ng talumpati ni Pangulong Arroyo. Giit ni Pangulong Arroyo, kung hindi dahil sa maagap niyang pagpapalabas ng Proclamation 1959, malamang hindi raw naagapan ang namumuong rebelyon sa Maguindanao at kumalat pa ito. I have a constitutional obligation to defend this nation from internal rebellion just as I do external aggression. Malamang din daw na nakatakas na ang mga suspect sa Maguindanao Massacre kung wala ang kanyang martial law declaration. Pero bago raw niya lagdaan ng Proclamation 1959, sinuri raw muna maigi ng Pangulo ang konstitusyon. Kasabay ang paniniyak na mananatili ang demokrasya sa Maguindanao. Tagumpay daw ang implementasyon ng martial law, sabi pa ng Pangulo. Prueba raw dito ang mga naaresto at nakasuhang suspect sa bigong rebelyon doon. Mga narecover na armas at pagbabalik ng kaayusan sa Maguindanao. Iginagalang daw niya ang mga batiko sa mga taong kilalang mapagmahal sa konstitusyon. May mensahe rin ng Pangulo sa mga kandidato sa 2010 elections na nakikisawsaw sa issue. For those seeking higher office, it's time for action, not just tough talk. Kasabay ng pangako ng Pangulo ng hustisya para sa mga biktima ng Maguindanao Massacre, ang paniniyak naman ng palasyo na mananahimik na sila sa issue ng martial law declaration. Pero ito raw ay kung hindi na rin magsasalita ang kanilang mga kritiko. Bagay na malabo pang mangyari hanggat hindi tinutuldukan ng Korte Suprema ang isyong ito. Sherry Ann Torres, Nakatutok, 24 Oras. Handa raw ang mga bangko sa mga magpapapalit ng malulutong na pera ngayong Kapaskuhan. Pinag-iingat naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang publiko laban sa mga pekeng pera. Nakatutok si Lay Alves. Tradisyon na ang pagbibigay ng mga bago at malutong na perang pang-aginaldo tuwing Pasko. Kaya ang Bangko Sentral ng Pilipinas, pagpasok pa lang ng huling quarter ng taon, nagsimula ng mag-release ng mga bagong perang papel. Pinaka-in-demand ang mga 20 at 50 pesos ayon sa mga bangko. Every time papasko, new bills ang binibigay ko, happy sila kahit 20 pesos basta malutong. Feeling nila, wow, ang ganda, lalo mga bata. Ang mga bangko handa na sa mga request para sa mga bagong perang papel. Pagpasok pa nga lang daw ng Disyembre ay marami nang nagpapapalit. Bagamat prioridad ng mga bangko ang sariling kliyente, tumatanggap din daw sila ng mga walk-in basta't may available pa. Kung mag-withdraw, pwede rin daw i-request kung anong denomination ang gusto nila. Pagtiyak ng Bangko Sentral, may sapat na mga bagong perang papel para sa lahat ng nangangailangan nito. Pinapakiusapan natin yung ating mga kababayan na kung gusto nila na magpapalit ng kanilang mga lumang salapi, no? Para maging bago, gawin kagad nila ito ng maaga upang maiwasan natin yung mahahabang pila. Pwede rin daw ipalit ang mga luma o mga may sirang pera sa mga bangko, basta't kita pa raw ang serial number sa ibaba at itaas. Yung mga mutilated na o yung mga punit at matindi na ang sira, pwede namang ipalit sa Bangko Sentral. Lalo na sa panahong ito, pinag-iingat din ng Bangko Sentral ang publiko sa mga counterfeit o peking pera. Unang-una, yung pong pera na totoo, yan ho ay malutong at makapal. Kapag yan ay inyong nilukot at pinabayaan ninyo, halimbawa sa ibabaw ng lamesa, yan ho ay bumabalik yan doon sa dati niyang anyo. Kapag yan ay fake o yan ay huwad, pag nilukot niyo yan, mananatiling lukot yan. At yan ay napakanipis. Pangalawa, yung tunay na papel ng salapi, no? Tunay na salapi, yan ay magaspang. Kasi nakaangat yung mga letra, nakaangat yung numero, at nakaangat yung mga portrait. Sa mga kaso naman ng mga dolyar, pwede raw dalhin sa bangko o sa Bangko Sentral kung may duda kang ang ibinigay sa'yo ay peke. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Gaya ng ibang mga bayan na nasalanta ng mga nagdaang bagyo, hindi rin nakaligtas ang bayan ng Butolan sa Zambales.
Nasaksihan ng GMA Kapuso Foundation ang nakakaawang hitsura ng mga paaralan doon. Marami ang hindi pinatawad ng bagyo. Sa ganitong kalagayan, paano ipinagpapatuloy ng mga apektado mag-aaral ang kanilang pagpasok? Ito na ngayon ang Carael Elementary School sa Botolan sa Zambales. Lubog sa buhangin at abandonado. Sa may poblasyon, nakita namin ang dalawang palapag na portable building na ito. Sa harap, may malapad na tela kung saan nakasulat ang pangalan ng paaralang una naming pinuntahan. Dito na pala pinagpatuloy ang mga klase. Pero hindi lang ang pag-aaral ang tuloy-tuloy, wala na ring makakapigil sa pagsalubong nila sa isang mahalagang araw. Patunay ang mga parol na nakasabit sa paaralan. Tuloy pa din po ang Pasko kahit ganito yung sitwasyon natin. At para makumpleto ang Pasko, agad na nating inilabas sa mga regalo. Masaya po. Na binigyan po kami ng regalo. Ang mga mag-aaral sa Baton Lapok Elementary School, hinatiran din natin ng maagang pamasko. Sa isang lumang gusali sila nagkaklase ngayon. Pag nagpapaliwanag yung teacher po namin, naririnig na rin po namin yung grade 1. Gawa sa yero at tinatabingan lang ng trapal ang San Juan at Paudpud Elementary School. Dahil nasa highway, istorbo ang mga dumadaang sasakyan, pati ang alikabok. Sa kabila nito, makikita ang isang simbolo ng pag-asa at saya. At sa pagdating ng ating mga regalo, tiyak, tuloy na tuloy ang Pasko sa Botolan. Umabot po sa mahigit 2,000 bata sa Botolan North and South District ang ating nahandugan ng gift bag at mga bagong school supplies. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong sa GMA Kapuso Foundation sa aming Give a Gift Alay sa Batang Pinoy Christmas Project dyan sa bayan ng Botolan, lalo na sa ating mga donors, sponsors at volunteers. At para sa mga nais pang magpahabol ng pamasko, maaari po kayo magdeposito ng inyong donasyon sa aming mga bank account o kaya ay mag-log on sa www.kapusofoundation.com para sa detalye ng credit card donation. Susunod! Natakpo ang octopus na yan sa bansang Indonesia nang ngongolekta raw ng baon ng nyog. Sa investigador ng, tingnan niyo mga kapuso, sa investigador ng bayan yan, Barangay Tanod, sinasaktan ang alaga niyang aso